Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Alamin na po natin ang latest tungkol naman sa Bagyong Nona. Narito ang ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Connie. Masungit ang panahon ngayon sa malaking bahagi ng Mimaropa Region dahil nga sa Bagyong Nona. Ang inyong nakikita po ay yung kulay pula at violet sa rainfall forecast yan ng Metro Weather. Indikasyon ng malalakas hanggang matitinding ulan o yung heavy to intense rain ang mararanasan ngayon sa mga probinsya ng Mindoro, dyan sa may Marinduque, Romblon, at ilang panig ng Palawan. Apektado rin ang malaking bahagi ng Bicol Region, lalo na yung Camarines provinces, hanggang dyan sa may Calabarzon. Nakataas ang signal number 3 dyan sa Calamian Group of Islands, probinsya ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Island. Bukod sa baha at landslide, may banta pa rin ng storm surge o yung daluyong sa mga nabanggit na lugar na maaaring umabot naman sa 2 metro ang taas ayon sa Pag-asa. Walang klase ngayon sa lahat ng antas ng paaralan. Signal number 2 naman sa Marinduque, Romblon at Batangas. Maging IM ready rin sa baha, landslide at storm surge. At otomatikong wala namang klase mula preschool hanggang high school. Signal number 1 pa rin dito sa Metro Manila, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Burias Island, Northern Palawan, kasama ang Cuyo Island, probinsya ng Aklan at Antique. Malalakas sa ulan na may pagbugso ng hangin ang dapat pagandaan at otomatikong walang klase sa preschool. Bukod sa mga lugar na isinailalim sa storm signal, dahil delikado ring pumalaot yung mga maliliit na sakyang pandagat, dyan sa mga dagat sakop naman ng Northern at Central Luzon. Mga kapuso, naglandfall muli ang Typhoon Nona at tumama ang mata ng bagyo dyan sa may Pinamalayan, Oriental Mindoro, dakong alas 10:30 ng umaga ayon sa Pag-asa. Ito na ang ikalimang landfall. Unang tumama ang mata ng bagyo dyan sa may Batag, Ilocos, Northern Samar kahapon yan bago magtanghali. Sumunod dyan sa may Sorsogon noong hapon at bago maghating gabi ay dyan sa may Burias Island sa Masbate. Kaninang 5:30 ng umaga, tumama naman sa Banton, Romblon. At napanatili ng Bagyong Nona ang lakas ng hangin umaabot sa 140 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 170 kilometers per hour. Inaasa ang kikilos ng bagyo pakanluran o westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Connie? Yes, Mang Tani, gaano kalakas yung ulang aasahan pa ba natin sa bagyo? Babayuhin din po yung Metro Manila kaya? Dapat na bang abisuhan yung mga taga Metro Manila na alisin muna yung kanilang mga Christmas decorations halimbawa bilang pag-iingat na rin po sa bagyo? At may sinasabi rin ho tayo na dapat daw nga itinaas daw sa signal number 2 ang Metro Manila. Paano ho ba nag-gauge yun? At least no, dun sa observation ng ilang mga eksperto na nagsasabi na instead of signal number 1, dapat daw ay naka-signal number 2 na tayo. Well, unang-una, Connie, yun munang ulan, nakikita natin itong kulay purple, violet at saka yung may kulay pula na yan. Indikasyon niya na malalakas sa pag-ulan pa. Ang aasahan natin dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang Metro Manila sa mga susunod na oras, sanhinga ng ang bagyong si Nona ay nandito pa sa may Mindoro. At magtatagal yan hanggang mabagal o patuloy na kumikilos itong bagyong si Nona papunta ng West Philippine Sea. Ngayon yung tinatanong mo kung dapat ay signal number 2. Mapapansin natin at maging doon sa latest bulletin ng Pag-asa, sinasabing bahagya o lumiit ang sirkulasyon nitong bagyo. At kapag lumiit ang sirkulasyon ng isang bagyo, ibig sabihin nun, yung ulan at hangin na dala-dala niyan ay lumiliit din. Kaya kung bago sana yan tumama dito sa Bicol Region, ay halos 300 to 350 kilometers per hour yung kanyang diametro. Nung tumawid yan ng ng Bicol Region hanggang dyan sa may karagatan, naka-apekto yung pagtama niya sa lupa. Kaya, Connie, yung hangin niya na dapat ay umaabot sana sa Metro Manila na mahigit 60 to 90 kilometers per hour, halos hindi na naranasan. Kaya minabuti ng Pag-asa na i-retain lamang yung signal number 1 dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. I see. Yung sinasabi rin nila no, na effect naman ito sa dam, makakabuti ba ito? Dahil syempre, yun ang iniisip na lang natin, Mang Tani, na sana maging blessing ng dala ng Bagyong Nona. Yes, Connie, pasintabi dun sa mga talagang naapektuhan ng malakas na hangin at ulang dala-dala nito. Pero kung titingnan mo, lalong-lalo na yung Angat Dam, na kung saan nasasakupan niya nung malakas sa pagulan, kaya
posible na tumaas muli yung level ng tubig dyan sa Angat Dam at yan ay magandang balita para sa mga taga Metro Manila at mga bukirin na binibigyan ng irrigation water mula sa Angat Dam. Pero yung ibang bahagi o yung ibang reservoir natin tulad dyan sa Magat at dyan sa may Pantabangan, hindi masyado sila makakaranas ng malalakas na pagulan. But nonetheless, meron pa rin mga bahagyang pagulan na kahit papano ay magpapataas ng pangkasalukuyang level ng tubig doon sa mga binanggit nating dam, Connie. Yung binabantayan ho nating low pressure area sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, kamusta na ho? Paano ba ito makaka-affect sa atin? Lalo na, no? Papalapit po ang Pasko. Yes, Connie, unahin muna natin yung track ng bagyo na pagkatapos kasing tumawid dito sa Mindoro ay pupunta yan sa may West Philippine Sea. Pero mapapansin mo, Connie, imbis na magtuloy-tuloy yung track ng bagyo o itong Sinona patungo ng West Philippine Sea, bahagyayang kukurba pababa o yung tinatawag nating southwest direction. Ang nangyari kasi, lumakas yung hanging amihan natin, Connie, at ito yung magiging dahilan upang unti-unti itong lumakas, humina. At yung hanging amihan din na yan, Connie, ay may relasyon doon sa tinatanong mo. Yung low pressure area ang binabantayan natin, ito ay isa ng tropical depression ayon yan sa Japan Meteorological Agency. At malaki ang potensyal na itong tropical depression ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, posibleng bukas o Huwebes o kaya ay Biyernes. Pero yung binabanggit nating malakas na hanging amihan na magpapahina dito, ito rin ang magiging dahilan upang itong inaasahan nating bagyo ay maapektuhan din ang hanging amihan. Kaya imbis na isang malakas na bagyo yan, bago man tumama dito sa Visayas o Mindanao, ay maaaring humina rin yan at maging isang low pressure area bago tumama at tumawid dito sa Visayas at Mindanao. At yan ang babantayan natin, Connie, sa mga susunod na araw. Connie? So, talagang magiging maulan ang ating Pasko, kumbaga. No? Sana lang talaga, ipagdasal lang natin na ito ay magdulot na lang ng tamang klase ng ulan para maging blessing ito, di ba? Para dun sa mga nakakaranas, syempre lalo pa ng El Nino sa iba't ibang probinsya. Pero huwag naman sanang manalasa. Yun na lang, Mang Tani. Yes, Connie. At malaking bagay nga rin kasi na magkaroon tayo ng mga pag-ulan na dulot ng bagyo. Dahil kung titingnan mo, Connie, letter N pa lamang yung ating pangalan ng bagyo. Ibig sabihin yan, napakababa. Pang-14 na bagyo pa lamang yan sa loob ng isang taon na kung saan normally, pag mga itong buwan, letter Y, letter P o S na, ibig sabihin, pang-19, pang-20 na. Kaya malaking bagay din kahit papano na meron pa ring bagyong pumapasok at nagbibigay ng pag-ulan bago matapos ang taon at ito ay makakapamatid uhaw doon sa mga lupa na nakakaranas ng kawalan ng ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, Connie. Alright, maraming salamat po sa inyong update, Mang Tani, ang ating resident meteorologist.